Now that we are through discussing about global environmental issues, let us now also discuss the major environmental issues in the Philippines. Now, the Philippines is evident or prone to natural disaster due to its location. Being a country that lies in the Pacific Ring of Fire, it is prone to earthquakes and volcanic eruptions. So when we say Pacific Ring of Fire, this is an area in the Pacific where there are live volcanoes, and at the same time, fault lines are located in this particular area. So pag sinabi nating fault line at saka Ring of Fire, dito natin makikita yung mga iba't ibang volcano. Karamihan sa kanila ay mga active volcanoes or sumasabog gaya ng dito sa Pilipinas. We have Taal Volcano, Mayon Volcano, and we have also Mount Pinatubo. Not only that, our country also lies in a also lies in the Pacific Ring of Fire, kung saan palaging nagkakaroon ng lindol. Okay? Now, aside from that, our country is surrounded by large bodies of water and facing the Pacific Ocean, where 60% of the world's typhoons are made. So, being near in the Pacific, or our country lies in the Pacific, so palagi tayong dinadaanan ng bagyo because most of the time are uh, typhoons are developed over the Pacific Ocean. And once a typhoon develops over the Pacific Ocean, it usually move towards our area, and most of the time our country is being hit by typhoon. So daanan kasi ng bagyo ang Pilipinas, kaya isa sa mga natural disaster sa ating bansa ay mga bagyo. Ang pinakamalakas na bagyo na dumaan sa ating bansa ay noong 2013 o yung bagyong Yolanda, kung saan 10,000 tao ang namatay at trilyo-trilyong mga ari-arian or bilang ng mga ari-arian ay nasira dahil sa bagyong Hainan or Yolanda. Now, aside from what have been enumerated, other problems of our country or environmental problems of our country is also similar with the global environmental issues. We have also illegal mining, logging, deforestation, dynamite fishing, coastal erosion, wildlife extinction, global warming, and climate change. So kung titignan natin, walang ipinagkaiba ito sa mga suliranin ng iba't ibang bansa sa mundo. So nahaalin tulad din ang bansa natin ay kapareho rin ng Pilipinas sa mga ibang bansa kung ang pag-uusapan natin ay ang mga environmental issues. Pare-pareho lahat ang ating problema sa kalikasan. So one of the major problems of the Philippines with regards to environmental problems is on water pollution. Although our country is said to have a rich resources with regards to surface water and groundwater, it doesn't mean that all of those sources are clean, because majority of those sources, 58% overall, is contaminated by various waste materials. So most of the time, they are contaminated with heavy metals and other toxic substances. So, ang tendency nito, kahit na sabihin natin na marami naman tayong supply ng tubig, oo, tama nga, marami tayong supply ng tubig, pero kung titignan natin yung kabuuan, mas maraming tubig ang kontaminado ng basura or kontaminado ng mga chemical kaysa sa mga tubig na pwede nating inumin at pwedeng gamitin. Now, karamihan din sa ating mga nagagamit ng mga tubig ay hindi nililinis bago ito itinatapon sa mga ilog o sa mga karagatan. Kokonti lamang yung mga facility natin na pwedeng o may kakayahan na maglinis nito. Okay? So, sa mga hotels, bago dapat nila itapon yung kanilang mga sewage wastewater, ay kailangan dumaan muna sa isang proseso kung saan malilinis muna ang mga ito, matatanggal ang mga dumi, pati na rin ang mga bakterya bago ito itapon sa mga ilog. Pero ang nangyayari, nakakalusot din ito sa ating mga otoridad, kaya ang tendency, nagkakaroon pa rin tayo ng water pollution gaya sa mga nangyayari sa Ilog Pasig, and even on the case of our Manila Bay, where many of the wastewater comes from hotels and other
other buildings that lined up along the bay. So kung hindi natin ayusin yung proper treatment or proper sewage treatment ng ating mga wastewater, it will contaminate other bodies of water. So pababa ng pababa ngayon ang mangyayari sa ating mga malilinis na tubig pag ito ay ating pinabayaan. Now, according to researchers, it is estimated that by 2025, water availability will be marginal in most major cities and 8 of the 19 major river basins in our country. In other words, the number of freshwater source will dwindle and will go down because of the mismanagement of these resources. So bago dumating ang 2025, out of 19 major river basins, ang matitira na lang daw na malinis dito na pwedeng pagkunan natin ng safe drinking water at mga tubig na pwedeng gamitin sa bahay ay magiging 8 na lamang. And besides, there will be severe health concerns. Water pollution also leads to problems in fishing and tourism industry. So once a particular body of water is polluted, automatically it will affect the living organism living in that particular area, which will cause the death of many aquatic organisms, including fish. And at the same time, even the tourism industry will dwindle, or the tourism in that area will also die because of the pollution. So in other words, pag pinabayaan natin na madumihan, for example here in Abra, yung ating mga tourism area like in Kaparkan, pag naging madumi yung tubig na lumalabas dito, ay masisira ang ating industriya sa turismo. Now, the national government recognized the problem and since 2004 has sought to introduce suitable water resources development management. So ibig sabihin yan, mula pa noong 2004 ang ating gobyerno or ang ating pamahalaan ay gumawa na ng mga hakbang or paraan para malinis at maprotektahan natin ang ating mga iba't ibang pinagkukunan ng tubig. Kaso hanggang sa kasalukuyan makikita natin na hindi pa rin ito sapat. Ang mga batas na kanilang sinulat ay hindi pa rin or wala pa rin itong mga ngipin dahil marami pa rin mga tao o mga industriya na sumisira at hindi tumutupad sa Clean Water Act ng ating bansa. Kaya kung titignan natin ang datos, there is only 5% of the total population is connected to a sewer network. The vast majority uses flush toilets connected to septic tanks. So mas marami pa rin yung gumagamit ng septic tank kaysa sa mga establishment na connected sa isang sewer network, kung saan ang sewer network na to ay konektado dapat sa isang treatment facility na siyang lumilinis sa mga dumi na naiipon o sa mga wastewater. So, in Metro Manila, meron silang treatment facility rito kung saan ang mga iba't ibang uri ng maduming tubig ay nililinis muna bago ito nilalabas sa Ilog Pasig. Ngunit sa pagkakaroon ng pag-iimbestiga ng Department of Health, including the DNR or Department of Environment and Natural Resources, kanilang napag-alaman na hindi sumusunod ang mga iba't ibang establishmento na makikita along Pasig River. So, imbes na nililinis nila ang kanilang mga basura or mga tubig na madumi, ay diretsong itinatapon sa Pasig River. Okay? Now, in March 2008, the Manila Water System has made or it has constructed a wastewater treatment in Taguig, and until now, this is operational. And in 2006, the first constructed wetland serving 700 households was completed. So yung wetland na sinasabi rito is ito ay isang imbakan ng tubig kung saan tuwing tag-ulan lang mga tubig ay naiipon sa lugar na ito at nagsisilbi itong pinagkukunan ng tubig ng mga iba't ibang bahay. So makikita yan sa Bawayan City. Okay? And at the same time, nagkakaroon na rin sila ng mga malinis na pinagkukunan ng water supply
at malinis na rin ang kanilang palikuran or nagkakaroon na rin ng sanitation facilities sa kanilang lugar. So kung titignan kasi natin sa mga nakaraang panahon, may mga komunidad pa rin dito sa ating bansa na wala silang malinis na palikuran kung saan yung kanilang dumi kung saan-saan na lang tinatapon. So yung dumi na tinatawag natin dito ay yung dumi ng tao o yung human waste gaya ng tae. So ngayon dahil sa pagkakaroon ng improvement sa kalusugan at sa Departamento ng Kalusugan, nabibigyan ng tamang pasilidad yung mga kabahayan sa mga lalawigan para mabigyan sila ng maayos at malinis na palikuran o yung tinatawag natin na sanitation facilities. So another problem in our country is deforestation. Like most other countries in the world, their major problem is the excessive cutting of trees or illegal logging. Now, over the course of the 20th century, the forest cover of the Philippines dropped from 70% down to 20%. So dati-dati ang kapuluan ng Pilipinas ay napapaligiran or ito ay natatakluban ng mga kagubatan. So maabot ito ng 70% ang dami. Pero sa paglipas ng panahon, from 70% na kagubatan sa buong kapuluan ng Pilipinas ay naging 20% na lamang ito dahil na rin sa sobrang pagputol or illegal logging na nangyayari sa ating bansa. So kung titignan natin sa suma total, meron tayong 46 species na endangered ngayon or malapit nang mawala at 4 na ang extinct or totally eradicated or hindi na makikita na uri ng mga kahoy dito sa ating bansa. So nagkaroon din tayo ng pag-aaral sa mga iba't ibang uri ng kahoy na makikita rito sa ating probinsya at iyan ay tatalakayin natin sa mga susunod pang talakayan sa ating subject na ito. Now, only 3.2% of total rainforest is left. Based on an analysis of the land use map patterns and a roadmap, an estimated of 9.8 million acres of forest were lost in the Philippines from 1934 to 1988. So kung titignan natin, napakalawak ng ating kagubatan ang nawala at naputol dahil na rin sa pagpapabaya ng mga nakalipas na administrasyon. So hindi natin na protektahan ang ating mga kagubatan. So dahil sa illegal logging, nagkakaroon ng kalimitan or palaging pagkakaroon ng pagbaha. Ang nangyayari pa rito, lalong lumalala ang problema sa pagbaha dahil wala ng mga punong kahoy na sumisipsip sa mga tubig ulan. Now, according to a scholar, Jessica Matthews, so if the Philippine government will not act in protecting our forest, then there will come a time that there will be no more trees left in our country. Another major environmental issue in our country is with regards to air pollution. So one of the most polluted area here in the Philippines is in Metro Manila. So prior to the pandemic, Manila is one of the most polluted cities in the Philippines. So kung titignan natin sa ating mga data or sa mga datos, ang Metro Manila ay isa sa mga lugar kung saan napakataas ng rate ng pollution. And 98% ng kanilang populasyon ay affected ng air pollution na ito. So usually ang pinanggagalingan ng air pollution ay yung kanilang mga open dump sites or basuraan at ang iba ay nanggagaling sa mga industrial waste na galing sa mga pabrika at iba pang mga pasilidades na naglalabas ng mga iba't ibang uri ng pollution. Pollution sa hangin, pollution sa tubig. Now, according to the Metro Manila Development Authority or MMDA, sa isang araw daw sa Metro Manila ay naglalabas ng 41 kilotons ng garbage or 10 kilotons per day from Metro Manila alone. So toneladang basura ang ilalabas araw-araw ng dalawang lugar na ito.
So kahit na meron tayong tinatawag na MRF or Material Recovery Facility, hindi ito sapat para mapababa natin ang bilang ng basura. Kasi karamihan naman sa mga Pilipino ay hindi nagre-recycle or hindi sinusunod ang segregation ng mga basura. Karamihan ay walang disiplina sa sarili at karamihan sa kanilang basura ay kung saan-saan itinatapon. Sa Pasig River, kung titignan natin, nung kanilang linisin ang ilog nito ay tone-toneladang basura ang kanilang nakuha. So ganyan karami ang basura na itinatapon sa mga ilog. So sa araw-araw, hindi lamang nangyayari ito sa Manila, kundi nangyayari ito sa iba't ibang lugar sa ating bansa. So dahil sa paglaganap ng basura or hindi pangongolekta ng basura, nagkakaroon ito ng isang masamang amoy na nagiging sanhi ng air pollution. So the other major problems here in the Philippines as to environmental issue is on climate change. Now, climate change is a global issue, not only here in our country. But here in the Philippines, we are already experiencing the effect of climate change because there are already changes on the natural cycle of weather condition in our country. So, ang ibig sabihin niyan, nararanasan na rin natin dito sa Pilipinas ang epekto ng climate change dahil nagkaroon na rin ng pagbabago sa mga cycle ng tag-ulan, tag-init, o kaya naman pagkakaroon ng biglaang pagtaas ng level ng dagat tuwing umuulan at pagkakaroon ng mga pagbaha sa mga lugar na hindi dati binabaha. Dahil sa climate change na ito, naapektuhan ang ating agrikultura, ang ating mga water sources, infrastructure, ang ating kalusugan, ang ating coastal ecosystem, at mga iba't iba pang mga bagay na naapektuhan ng climate change. So ang nangyayari dyan, ang kondisyon natin ay lalong lumalala kung hindi natin bigyan ng solusyon or bigyan ng mitigating action ang climate change dito sa ating bansa. So ang nangyayari rito, kahit na merong mga batas na isinulat ang ating pamahalaan, ay hindi pa rin ito sapat para ma-mitigate natin ang impact ng climate change. The best solution to all environmental problems that we have here in our country is to have a government policy that is strong and that is effective as well as strict. So this government policy should be developed in such a way that it will promote what we call as sustainable development. Pag sinabi nating na sustainable development, nagkakaroon tayo ng pagunlad, pagbabago, pero hindi dapat may sasakripisyo ang ating kalikasan. So kailangan na magkaroon tayo ng mga magagandang pamamaraan sa pagsasaka, sa pangingisda, kung saan hindi magkakaroon ng overexploitation, hindi magkakaroon ng paglabas ng polusyon at iba pang masamang bagay na magdudulot ng additional problems. So, may mga iba't ibang batas na isinulat ang mga iba't ibang bansa, may mga summit kung saan iba't ibang mga leader ng iba't ibang nasyon ay nagsama-sama at pumirma na kanilang proprotektahan ang ating mundo. At yun naman ay sinusunod ng ilan pero may mga ilang bansa pa rin na hindi sumusunod sa mga napag-usapan. Now, dito sa sustainable development, ito ang isa sa mga napakagandang pamamaraan para magkaroon tayo ng solusyon sa lahat ng mga environmental problems. Pag hindi sustainable ang pagunlad or pagbabago, hindi ito magkakaroon ng magandang epekto sa mga mamamayan at sa kalikasan. Another government policy that should be implemented is on environmental protection. Now, currently, the Philippines
particularly the Department of Environment and Natural Resources, has been busy tracking down illegal loggers and spearheading projects to preserve the quality of many remaining rivers that are not yet polluted, and at the same time protection of wildlife as well as the protection of the overexploitation of our natural resources. But the DNR is not sufficient alone in doing this one. There should be the participation of all stakeholders. So kailangan din na merong partisipasyon ng mamamayan para pangalagaan at protektahan ang ating kalikasan. So yan ang dapat natin isipin at isagawa, na pag hindi tayo tumulong, hindi natin maaksyonan at mabibigyan solusyon ang iba't ibang suliranin na ating nararanasan ngayon dulot ng mga iba't ibang environmental issue or environmental problems. Sana mayroon kayong natutunan sa maiksi nating diskusyon tungkol sa mga environmental issue.